أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga sisters, mga kapatid sa religyong Islam, nandito na naman po tayo para dugtungan na naman ang ating paksa patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is nandoon pa rin tayo sa panahon niya sa Madina. At mga kapatid, mga sisters in Islam, last week, ang natalakay natin ay yung mga paksa na patungkol sa delegasyon o ang delegasyon papunta sa Abyssinia o Ethiopia. Ito yung mga pinadalang sulat at saka yung mga iba't ibang mensahe ng Islam o mensahe ng Propeta Muhammad SAW sa pag-aanyaya sa mga hari at pinuno ng mga iba't ibang lugar na labas ng Saudi Arabia. Ang tinatawag na Arabian Peninsula. Yan yung mga natalakay po natin, which is yung iba hindi natin na-discuss ng malawakan, tulad ng mga hari. Sino ba yung mga hari na na-discuss natin? Sunod ni Najashi. Si Najashi ay isa sa mga hari ng Abyssinia. Ngayon ay bahagi ng Ethiopia. Noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang tunay na pangalan ay si Ashama ibn Abjar. At siya ay kilala sa pagiging makatarungan at maawain. Ito yung nakwento ko sa inyo, mga sisters in Islam, na nung panahon na masyado nang minamaliit, nasaktan at inaabuso ng mga Kufaru Quraysh ang mga Muslim sa Makkah, narinig ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang leader ng Habasha o tinatawag na ang leader ng Habasha na si Najashi ay isang makataruang at maawaing leader. So importante, sabi natin hindi mo susuwayin ang batas ng kanilang lugar, ay kung ano yung trato niya sa mga Muslim at hindi Muslim ay ganun ang kanyang pamumuno. Hindi siya against sa iba't ibang relihiyon. May mga iba na iba ang kanilang relihiyon, may mga iba rin na iba-iba yung pinanggalingan. So maraming dumating doon na mga Muslim. At isa sa naging leader ng mga Muslim at ipinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung unang panahon, na-discuss natin ito sa panahon ng Makkah period, ang unang-unang lumipat doon na isang leader ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang pinsan na si Ja'far ibn Abi Talib, isang leader ng mga Muslim na tumakas sa Abyssinia. Naantig ang kanyang puso at ipinakita niya ang paggalang at pagkilala pagkilala sa Islam. So siya yung naging dahilan upang meron ding mag-Muslim sa Abyssinia o sa tinatawag na Ethiopia. Yun ay pinsan ng Propeta Muhammad SAW na kapatid ni Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, si Ja'far ibn Abi Talib. So yan ang isa sa mga natalakay natin noon. Last week natalakay din natin yung sino si Muqawqis. Si Muqawqis ay isa sa mga tanyag na karakter o leader na matatagpuan sa tala ng kasaysayan ng Islam. Partikular sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, siya ay isang gobernador o leader ng Egypt nung panahon ng Islam at kilala rin siya sa kanyang pagtanggap sa liham kay Propeta Muhammad SAW, nag-aanyaya sa kanya na yakapin ng Islam. Na-discuss natin ito, ngunit hindi nila tinanggap agad ang Islam. Pero pinakita pa rin nila ang paggalang nila kay Propeta Muhammad SAW at saka sa mga Muslim. Bagamat hindi siya naging Muslim sa kanyang buhay, siya ay nakilala sa mga kilos ng paggalang at dignidad na ipinasikat niya sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa Propeta Muhammad SAW. Hindi man pinalad na maging Muslim o hindi man niya tinanggap ang Islam, pero isa siya sa mga leader na hindi niya minaliit at lagi niyang
sabi nating pinapakitunguhan ng mga Muslim at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan si tinatawag na si Muqawqis. Ngayon, si Kisra, na kuha rin natin yung si Kisra ay isang titulong ginagamit para sa mga emperador ng Persian o tinatawag na Persian Empire. Isang malaking kaharian ito sa Iran na noong unang panahon, mga sisters ng Islam, nung mga panahon na nagpapalagana pa rin ng Islam ang reliyong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay merong mga ibang lugar na meron silang mga leader. Siyempre, meron silang mga pinuno tulad ni Kisra na isang leader o emperador, sabi nating isang gobernador, o isang kung ano man yung tawag nila sa panahon noon. So, siya ay isa rin sa mga lugar o leader na nagkaroon ng labanan sa tinatawag na Byzantine o tinatawag na Persian Empire at saka tinatawag na Roman Empire. Sila yung mga naunang mga leader din na halos nakasabayan din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ayon sa kasaysayan, nung natanggap ni Kisra ang liham mula kay Propeta, siya itong problema, siya ay nagalit. Yes, magkaiba sila ni Muqawqis. Nagalit at sinira niya ang mensahe at nagbigay ng indikasyon sa kanyang paghindi at pagsang-ayon sa Islam. Ang reaksyon ni Kisra ay hindi naging maganda at ilang taong pagkatapos ng kanyang pag-uugali, napagtagumpayan ng mga Muslim ang Persya sa ilalim ng pamumuno ni Khalid ibn al-Walid ng iba pang mga general ng Islam. So, ibang kwento rin po ito. Ibang kwento rin ito na wala na po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na ito. Kaya hindi natin masyadong malawakan dahil ito ay panahon din ng Persian Empire at saka Roman Empire, which is sa panahon nito ng Caliphate period. Ito sa panahon ng mga Khalifa radiyallahu anhum ajma'in. At nakuha rin natin yung sino ba si Caesar. Si Caesar ay isa rin sa mga titulo na ginagamit para sa mga emperador ng Romano. Okay? Pag tinawag na Caesar, ay isang leader ng mga Roman Empire na tawag na Byzantine Empire. Ang pangalang Caesar ay ginagamit sa konteksto ng kasaysayan ng Islam upang tumukoy ng emperador emperador ng Roma o ang emperador ng Constantinople. Sabi nga nila noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito rin ay isa rin ito sa mga naging problema ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil naabutan to ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong panahon na ito madidiscuss natin mamaya na nagkaroon sila ng isang digmaan. Okay, so ngayon, nung nakaraan, last week, ang discuss natin ay yun yung hinaharap ng Propeta Muhammad o hinarap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na ito yung panahon na nabuo na ang Sulhul Hudaybiyah, ang kasunduan sa Hudaybiyah. So, nung pagkatapos noon, kwento natin yun, huwag nating balikan, pwede natin balikan sa video. Nung panahon na yun, dalawa yung hinarap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpapalaganap ng Islam. Okay, which is tinutukan nito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, yung pakikidigma liban sa mga Quraysh. Yes, hindi po kasama sa pakikidigma ang mga Quraysh. Kasi nagkaroon na sila ng peace agreement, yung tinatawag na Sulhul Hudaybiyah. So hindi pwede na sirain yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali, ang tinutukoy dito ay yung pakikidigma ng propeta at mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in sa mga Hudyo o mga ibang relihiyon liban sa Quraysh. Okay? Kasi ang Quraysh, tatandaan nyo po, ay meron na silang kasunduan na tawag ng Sulhul Hudaybiyah o kasunduan sa Hudaybiyah. So, yung mga nangyaring na labanan, kasama ito. Pagbalik mula Makkah patungong Madina, ito yung galing silang Makkah na hindi sila nakapag-umrah. Nakwento ko sa inyo na galit ang mga sahaba, lalo na si Umar ibn al-Khattab, na bakit pumayag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganitong bagay na hindi man lang tayo nakapasok sa ating lugar o kaya hindi man lang tayo nakapasok sa Makkah upang magsagawa ng umrah. Diba? So, ang propeta, nung panahon na galing silang Makkah, bumalik sila ng Madina, ito yung unang kilusan, yung unang nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na sila hindi nakapag-umrah o katatapos lang na tinatawag na kasunduan sa Hudaybiyah.
o Sulhul Hudaybiyah. Nung unang kilusan, pagkatapos mabuo ang kasunduan sa Hudaybiyah, ito ang tinatawag na labanan sa Aqaba, mula sa angkan ng Banu Fazara. Okay? Isa rin to sa mga labanan na hindi naman as in malaking labanan. Pero ito ay labanan na hindi na nasa defense position ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay nasa offense position na. Sila na yung sumusugod. Ang Banu Fazara, para sa inyong kaalaman, isa ito sa mga angkan na sumama noon sa tinatawag na labanan sa Ahzab, which is ang Banu Ahzab, ang Ghazwat Ahzab, ito yung kaya Ghazwat Khandaq, ito yung nakwento natin na nagsama-sama ang iba't ibang mga tribo, kasama rin ng mga Quraysh upang sugudin ang Propeta Muhammad SAW sa Madina. So kabilang din sa kanila ang tinatawag na Banu Fazara. So meron din silang mga connection, meron din silang kapangyarihan, meron din silang mga mandirigma. Ngunit narinig ng Propeta Muhammad SAW na ang Banu Fazara ay nais niyang bumuo ulit ng mga mandirigma o bumuo muli ng mga grupo na mula sa iba't ibang tribo upang sugudin muli ang Madina, upang labanan muli ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alam naman natin mga sisters na sa panahon na yon, nakwento ko na sa inyo na wala na sa defense position ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung narinig niya ito na ang mga angkan ng Fazara, tinatawag na Banu Fazara, nung narinig ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad niyang tinawag ang lahat ng kanyang mga general, agad niyang tinawag ang kanyang mga mandirigma, ang mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in, at sinabi niya, kayo ay maghanda at tayo ay mayroong pupuntahang isang lugar, at ito ang tinatawag na angkan ng Fazara. At ito ay nangyari sa Ghaba. Kapag kukunin natin yung real meaning ng Ghaba, ay isang sabi natin forest, isang sabi natin isang malawak na forest. Siguro nung panahon na yon, doon naglaban ang mga Muslim at ang mga angkan ng Fazara. So nangyari doon, hindi na po hinintay, hindi na po hinintay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ang puntahan ng angkan ng Fazara. No need. No need na po yun. Dahil nasabi ko na sa inyo, it's time na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama niyang mga sahaba na sila na yung papasok at lulusob, susugod sa mga iba't ibang mga lugar upang ipalaganap ang reliyong Islam. At ganun ang nangyari, nakapaglaban sila at yung iba sa kanila ay tumakbo, hindi na bumalik sa kanilang mga lugar, at nanalo ang mga Muslim sa labanan sa Ghaba o tinatawag na labanan labanan ng mga Muslim at ang mga angkan ng Fazara. So yan po yung dapat nating malaman mga sisters sa isa sa mga nangyari sa panahon ng propeta nung meron ng peace agreement between Quraysh at saka between Muslim. So ngayon, ang kalaban niya rito ay mga Hudyo, mga Yahudi, sa mga Yahud, sabi nga ng ating mga ulama. Ngayon, labanan sa Khaybar. Yung kanina, labanan sa Ghaba, ngayon labanan sa Khaybar. Meron pa mga iba't ibang labanan yan. Tandaan nyo, ito ay out of Madina. Hindi na po sa loob ng Madina. Ang labanan sa Khaybar ay isa rin po ito sa mga tumatak o malaking labanan pagkatapos mabuo ng kasunduan sa Hudaybiyah o labanan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Muslim. Ang labanan sa Khaybar ay isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Islam noong naganap ng 62 Hijri century. Ikapito ng Hijra sa kalendar ng Hijra. Ang labanang ito ay isang pag-atake ng mga Muslim laban sa mga Hudyo na naninirahan sa tinatawag na kuta ng Khaybar, isang lugar sa hilaga ng Madina. Okay, lumabas na po ito ng mismong loob ng Madina, kung saan ang mga Hudyo ay nagtataglay ng malaking fortifikasyon at mayamang mga ari-arian na tinatawag na mga sandata. So mga sisters, ito sa panahon na to, nalaman, kasi meron na pong alitan . Dati, nung panahon pa nang wala pang peace agreement, yung mga ibang mga tao din sa Khaybar ay sumama rin sila doon sa tinatawag na labanan sa Ahzab o Khandaq. So dati pa lang meron ng lamat, meron ng problema ang mga tao sa Khaybar at ang Madina. Ang Islam o tinatawag na
ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, mga inshallah yung mga question po natin, inshallah ano din po sagutin po natin yan mamaya. Aling ang nabaragado, ito ba ang labanan sa outside Madina, ang labanan sa Kaaba? Yes, kasama rin po yan. Hindi na po siya as in doon sa hudud ng Madina. Okay? Kasi yung dati, ang ginagawa ng mga Quraysh at saka mga Hudyo ay mismo sa loob mismo ng Madina. So ngayon, yan ay mga malapit sila sa Madina pero hindi natin masasabi na sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, hindi sila mismo nasa hudud o kaya nasa boundary ng Madina. So mga kapatid, sa Khaybar, ito yung nangyari. Sa Khaybar, ito yung mga sanhi ng labanan. Bago ang labanan sa Khaybar, ang mga tribo ng Hudyo sa Khaybar ay nagkaroon ng mga tensyon sa mga Muslim at naging dahilan ng ilang mga kaguluhan. May mga ulat na nagsasabing ang mga Hudyo ng Khaybar ay may mga pakikisalamuha sa mga kaaway ng Islam. Okay, tama po iyon. Hindi lang talaga sabi-sabi, bagkus ito ay napatunayan ng Propeta Muhammad SAW. At may mga pagkakataon din na sinuportahan nila ang mga Quraysh sa digmaan sa labanan labanan kay Propeta Muhammad SAW tulad ng labanan sa Uhud. Pati sa Uhud, sumama sila. Sumuporta sila. Dahil dito nagdesisyon ang Propeta Muhammad SAW na sumugod sa Khaybar upang tapusin ang banta na dulot ng mga tribong Hudyo sa kanyang estado sa Madina. So ang problema, ang Khaybar, nung panahon na handa ng Propeta Muhammad SAW na sumugod. Kinausap niya, tinawag niya lahat ng kanyang mga general, si Umar ibn al-Khattab, si Abu Ubaidah, si Talha, si Sa'd ibn Abi Waqqas, si lahat ng mga general, si Khalid ibn al-Walid, tinawag ito ni Propeta Muhammad SAW. At sinabi niya na kayo ay maghanda ng fully armed. Sila ay makikipaglaban. Okay, merong nangyari dito. Noong panahon ng Propeta Muhammad SAW kasama niyang mga sahaba na pupunta ng Makkah upang magsagawa ng Umrah, maraming nagpaiwan na mga munafik. Okay? Maraming nagpaiwan na mga munafik na sila ay mga kuno na mga Muslim. Okay? Sila ay nakatago sa pangalan ng Muslim. Pero nung panahon ng Propeta Muhammad SAW ay tinawag niya ang mga sahaba, kayo ay maghanda at tayo patungo ng Makkah upang magsagawa ng Umrah. Wala silang dalang mga kabayo, wala silang dalang mga pagkain, wala silang dalang mga iba't ibang klase ng sandata. Ang dala lang nila ay yung normal na sandata na maaari nilang gamitin. Pero hindi sila naka-fully armed upang makipaglaban dahil ang intention nila patungo sa Makkah ay upang magsagawa ng Umrah. Ngunit maraming nagpaiwang mga munafikon sa Madina. Ngunit nung panahon sa Khaybar, nung tinawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya, wait lang po ha, parang lobat tayo. Yes, lobat nga tayo. Wait lang po, charge lang natin. Okay, nung panahon na ang propeta, tinawag niya na ang kanyang mga general, mga sahaba, lahat ng kanyang mga kasamahan. Sinabi ng propeta Muhammad SAW, ngayon kayo ay maghanda at pupunta tayo sa Khaybar. Fully armed, magipaglaban tayo. Yung mga hindi sumama noon, doon sa pagpunta sa Makkah, ay sasama. Sila ay sasama. Yung mga munafikun, Ya Rasulullah, sasama kami sa inyo upang magipaglaban. Ngunit, alam nyo ba mga kapatid, dito nasusubok ang tinatawag na pananampalataya ng mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Doon nakita ng Propeta Muhammad SAW kung sino ba talaga yung mga munafik. Sino ba talaga yung mga taong sumuporta sa Islam. Sino nga ba yung mga taong okay, pasensya na po kaya. So mga sisters in Islam, ito po yung nangyari.
bakit nung panahon na sila ay gagawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magsasagawan ng isang ibada, umrah, ay hindi sumama yung mga munafik. Kasi ano eh, wala silang mapapala. Munafik nga sila. Ha? Munafiqun. Yung totoo, hindi sila totoong sila ay nakatago lamang sa pangalan ng Islam. Pero nung sa Khaybar, sabi na sasama sila. Bakit? Dahil alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ng mga munafiqun na mananalo ang mga Muslim at makikihati sila doon sa makukuha nilang mga yaman o mga tinatawag na mga ganima. At alam nyo ba mga sisters, na isa sa pinaka malaking pinagmumulan ng tamar, ng dates sa Saudi Arabia ay sa Khaybar. Mula sa panahon ng Propeta Muhammad SAW hanggang sa ngayon. So, ang intensyon ng mga munafikun ay makihati. Makihati sila doon sa mapapanalunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikihati sila doon sa sabihin na natin mga ganima o mga makukuhang mapapanalunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim. Subhanallah, mga sisters in Islam. Ito ang intensyon nila. At sila ay nagsasabi kay Propeta, Ya Rasulullah, sasama kami sa inyo, tutulungan namin kayo, makikipagdigma kami. Pero alam nyo ba, kahit alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kulang ang kanyang mga mandirigma o mga sahaba, hindi niya pinasama ang mga taong mga munafikon. Sinabi niya, ang sasama lang sa akin ay yung mga taong sumama sa akin noong pumunta kami ng Makkah upang magsagawa ng umrah. Hindi niya sila pinasama, mga sisters in Islam. Dahil nandoon yung intensyon ng mga munafikun at saka baka mamaya ay masira pa ang plano ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga munafikun ay nakatago lang sa pangalan ng Islam. Alam natin yan, mga sisters in Islam. At sana po ay mag-ingat tayo sa mga ganong mga tao. So yan yung unang nangyari sa Khaybar. Nung nag-ready na, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo ng Khaybar at sila naglakbay, meron silang napuntahan doon na lugar na napakalapit sa Khaybar. Kaya ito tinawag na Khaybar. At doon gumawa ng kuta o base ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, pagkaraan ng ilang araw, may isang sahaba, kasi iniikot nila yung lugar eh. Siyempre, yun ang utos ng propeta. Kailangan ikutin yung lugar, i-check kung ano ba yung pwedeng pasukan ng kalaban, ganito, kung saan ba pwedeng lumabas yung mga kalaban, ha? Kung mayroon bang mga kalaban doon, mga patibong, yan ang ginagawa ng mga mandirigma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang sahaba, lumapit sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, meron lang po akong suggestion sa iyo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yun? Sabi niya, itong lugar natin na to, sa loob ng Khaybar, ay napakadelikado. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit? Dahil hindi natin nakikita ang kalaban. Pangalawa, nakikita nila tayo. Maaring ang Khaybar, maaring nasa baba at nasa taas ang mga kalaban. Pangalawa, yung daanan dito ay maliit. Hindi natin alam kung saan pwedeng dumaan o saan pwedeng lumabas ang mga kalaban. So delikado ito. Pero alam natin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang matalinong tao at siya ay kumukuha ng suggestion. Yan ang isang leader, mga sisters in Islam. Kumuha siya ng suggestion, tinawag niya ng mga sahaba, sinabi ng mga sahaba, tama ya Rasulullah, kung maaari lumipat tayo, tsaka sila lumipat sa ibang lugar. So ito ang nangyari. Ito ang pinakamalaking problema. Ito ang isang problema na hinarap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Khaybar, isa sila sa mga lugar na fully protection. Matibay ang kanilang protection. At mayroon silang dalawang kuta. Okay, hindi natin ma-imagine, hindi ko rin tinitingnan ko sa YouTube, pero walang nag-discuss about dito. About dun sa itsura ng ano. Pero ito yung summary niya. Meron silang dalawang kuta. Dalawang base. Yung dalawang base na yon o dalawang kuta na iyon ay merong mga nakalagay na mga iba't ibang kuta. So, ibig sabihin, dalawang malaking kuta, okay, dalawang malaking base, pero doon sa loob niya, meron ding mga base. So, mahirap. Una, yung unang base o unang kuta ng mga taga-Khaybar o mga Hudyo, yung unang-una, mga sisters in Islam, ay mayroong 5 kuta.
Merong una, dalawa, tatlo, apat, lima. 5 kuta. So mahirap yun. Kapag ikaw ay papasok sa isang labanan na hindi mo alam ang iyong papasukin, ay maaaring matalo ka. Yan ang isa sa mga nangyaring problema ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, lahat ng mga sahaba, lalaban sila, mandirigma sila, handa silang makipaglaban, ngunit ang hirap pasukin ng ganung kuta o ganung base. Kasi yung dalawang malaking kuta ay merong mga kuta sa loob. So imagine nyo, ngayon tingnan nyo. Halimbawa, bigyan tayo ng sample halimbawa. Bigay ko sample itong Baguio City. Kasi nasa Baguio City po ako ngayon. Halimbawa, Baguio City. Sa Baguio City, mayroong 5 kuta ang kalaban. At yung 5 kuta na iyon, pag natapos mo yun, ay mayroong pang isang kuta. Halimbawa, Baguio City, Trinidad. Sa Trinidad naman, mayroong 3 kuta. So ganun. Halimbawa, itong Khaybar, mayroong malaking kuta diyan, may 5 kuta sa loob. Pagkatapos mong matalo yun, papasok kayo sa isang kuta na naman at mayroong 3 kuta doon. Ibig sabihin nun, mayroong 8 kalaban o mayroong 8 susugudin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang mga sahaba. Isa ito sa pinakamalaking nangyaring labanan, mga sisters in Islam. So nahihirapan silang pumasok. Nung panahon na handa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahihirapan silang pumasok. Dahil nga matibay ang proteksyon ng kanilang mga base, ang kanilang mga kuta. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya lahat ng kanyang mga general. Tinawag niya lahat, pinag-usap-usap, naggawa ng plano, hanggang sa sinabi niya, kung sino man ang makapagbukas ng kuta o makapasok sa kuta ng mga Hudyo sa Khaybar, ay ibibigay ko sa kanya ang bandila ng Islam at ibibigay ko sa kanya ang aking espada. Yun ang isang sabi nating motivation ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba at lalong na sa mga general. Umabot ito itong labanan na ito, umabot ng 3 weeks. Pero doon sa 1 week na yun, nahihirapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang mga sahaba paano pumasok. Hanggang sa lahat ng mga general ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagvo-volunteer. Pumunta si Umar ibn al-Khattab, "Ya Rasulullah, ako nang papasok sa kanila." Si Ubaidah, "Ya Rasulullah, ako nang papasok sa kanila." Si Khalid ibn al-Walid, "Ako nang papasok sa kanila, Ya Rasulullah." Umabot yun ng ilang araw. Lagi nilang kinakausap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saka gusto nilang makuha yung pabuyan na ibibigay ng Propeta Muhammad na makukuha nila ang hawak ng kaya o bandila ng Islam at makukuha nila ang tinatawag na espada ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon dati ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang fakhr o kaya isang tinatawag na napakalaking pabuya kung sino man yung nakahawak sa flag ng Islam. At kung sino man makakuha ng espada ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umabot yun ng ilang araw. Yun ang laging motivation ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lumalapit sa kanya ang mga sahaba, pero mayroong isang hinahanap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa tinipon niya ito at hinahanap niya yung tao na ito. Tinitingnan niya, nakita na si Umar, si Khalid ibn Walid, si Talha, si Abu Ubaidah, si Sa'ad ibn Abi Waqqas, lahat ng mga sahaba nakita niya. Pero sinabi niya, ang tanong lang niya, nasaan si Ali ibn Abi Talib? Nasaan si Ali ibn Abi Talib? Nagulat ang mga sahaba. Ya Rasulullah, may sakit po si Ali ibn Abi Talib, masakit po ang kanyang mata. Hindi natin alam kung anong klase, may masakit daw yung kanyang mata. So binanggit ito ng mga sahaba upang kasi nalaman na ng mga sahaba na ang hinahanap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Ali. Pero si Ali sa oras na yun ay binata lamang. Isang makisig at magandang lalaki na binata, hindi pa siya umabot sa edad ng mga edad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil isa siya sa mga binata na nag-Islam, mga sisters in Islam. So that time, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawagin niyo si Ali at papuntahin sa akin. At pinapunta nila si Ali bin Abi Talib. At nagdua, nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na
gumaling ng mabilis si Ali ibn Abi Talib, at si Ali mismo naglabas doon sa hadith na nung nagdua ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanalangin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay agad na nawala ang aking sakit, sabi ni Ali ibn Abi Talib, at siya ay nakakita ng maayos. Kapatid sa relihiyon Islam, ito ay dalangin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa oras na iyon ay ibinigay niya, inutusan niya si Ali ibn Abi Talib na siya ang humawak ng flag ng Islam, at ibinigay niya ang kanyang espada at napasok nila ang Khaybar. Si Ali ibn Abi Talib. Ito yung nangyari. Si Ali ibn Abi Talib, sa kanya, alam natin ito mga kapatid, siya ang binigyan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bandila ng Islam, at siya mismo ang nagwagi sa isa sa mga pinakamahirap na kuta ng Khaybar. Isang kutang malaki, merong 5 kuta. Ang Kamus, matapos magtagumpay laban sa mga sundalo ng Khaybar, ang tagumpay ng mga Muslim sa Khaybar ay nagbigay daan sa pagkalat ng Islam sa buong sa relihiyon, o kaya tinatawag natin sa rehiyon, doon sa malapit labas ng Madina at doon sa mga karatig lugar. Ito yung nangyari. Pagpasok nila sa Khaybar, nung panahon na pumasok na si Ali ibn Abi Talib, lahat ng mga general ay kanya-kanya silang pasok doon sa mga kuta. 5 yung kuta. So napakahirap noon. Papasok ka sa isang lugar na hindi mo alam kung ilan yung kalaban mo. So natalo nila yung 5 kuta na iyon. At pagkatapos noon, mga sisters in Islam, hindi sila nagdalawang isip, at pinasok na naman nila ang huling kuta na mayroong 3 mga kuta. At nakipaglaban sila at hanggang natalo nila ang mga Hudyo sa Khaybar. So, isa ito sa naging dahilan sa pagwawagi ng mga Muslim sa pakikipaglaban sa mga Hudyo, at merong isang nangyaring magandang kwento doon mga sisters. Habang sila ay nakikipaglaban, dumating sa kanila si Ja'far ibn Abi Talib, na kuya ni Ali ibn Abi Talib. So ito yung magandang nangyari. Ang binigyan ng flag o binigyan ng isang premyo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Ali ibn Abi Talib. Ngayon, habang sila ay nakikipaglaban, dumating si Ja'far ibn Abi Talib, na kuya ni Ali ibn Abi Talib, na nagmula sa Ethiopia. Diba? Nagmula ito sa Ethiopia, sa Habasha. Siya yung unang-unang naging leader ng mga Muslim sa Habasha, na pinsan din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So habang sila ay nakikipaglaban, dumating si Ja'far ibn Abi Talib doon sa Khaybar, malapit doon sa pinagdidigmaan nila. Hindi siya Muslim pumasok ng Madina, at habang sila ay nakikipaglaban ay ipinaabot ni Ja'far ibn Abi Talib ang kanyang balita na nag-Muslim ang leader ng mga Habasha, Ethiopia, Abyssinia na si Najashi. So isa ito sa napakagandang balita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay kasagsagang nakikipaglaban, ay nabalitaan niya na nag-Muslim ang leader ng Abyssinia, leader ng Ethiopia. So yung dalawang kanyang intensyon o hadaf sa pagkatapos ng kasunduan sa Hudaybiyah na pagpapalaganap ng Islam at saka pakikidigma ay nakukuha at napapanalunan ng Islam. So mga kapatid sa relihiyon Islam, yun ang isang magandang kwento kasi kung isipin nyo, ang binigyan ng pabuya o kaya binigyan ng grant ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Ali. Tapos biglang darating ang kanyang kuya na si Ja'far ibn Abi Talib, meron din siyang isang magandang balita kay propeta na ngayon ay Muslim na ang leader ng Ethiopia. So isa ito sa mga dapat na hindi natin makalimutan mga sisters in Islam. At alhamdulillah, nanalo ang mga Muslim sa labanan doon sa Khaybar, at napakaraming mga Hudyo na tumakbo, umalis, at hindi na nila binalikan ang kanilang mga yaman sa Khaybar. At meron pang nangyari doon na merong tinatawag na Hisnun Najjar. Merong isang lugar o isang malaking kuta sa tinatawag na Khaybar, na nandoon ang ari-arian ng mga Hudyo, ang kanilang mga yaman, mga gold, kung ano man yan.
nandoon din ang kanilang mga asawa, nandoon din ang kanilang mga anak. So that time, napanalunan yon, pinasok yun ng mga Muslim, kinuha nila yung mga yaman kasi yun ang batas sa pag-ipaglaban. So kinuha nila yung mga anak, mga kababaihan nila sa Madina, at lahat ng mga dapat kunin ng mga Muslim ay nadala na sa Madina. At isa ring magandang balita dahil nga nag-Muslim ang leader ng Abyssinia, di ba? Na ang nagdala pa ng balita ay si Ja'far ibn Abi Talib. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung panahon na sila nag-usap-usap, hindi ko alam kung saan ba ako masaya. Alam niyo, hindi maipinta yung saya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanalo sila sa Khaybar at nanalo din sila, o kaya sabi natin, napanalunan din nila ang Ethiopia. Bakit? Kasi nag-Muslim ang leader ng mga taga-Ethiopia. So isa ito sa mga tumatak na nangyari din doon sa labanan sa Khaybar, at bumalik na sila, mga sisters in Islam, sa Madina. At nung sila ay bumalik sa Madina, ito yung mga nangyaring mga aral. Nung sila ay bumalik na sa Madina, at nagkaroon na naman ng ibang plano ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi narinig niya na nagpaplano na. Ito rin yung isang mahirap na balita. Kasi pagkatapos ng labanan sa Khaybar, nakuha na rin ng Ethiopia, narinig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang mga pinapadala, na nagbuo ng isang napakalaking grupo o mga mandirigma, ang tinatawag na Roman Empire. At alam nyo ba, mga sisters in Islam, kung ilang katao mandirigma ang kanilang binuo? 200,000 na mandirigma. La hawla wala quwwata illa billah. Paano magkikipaglaban ng mga Muslim sa time na yun? Okay? So, yun yung isa sa mga bagay na dapat nating malaman. Kasi paano ba nanalo ang mga Muslim sa time na yun? Nanalo ba sila? Natalo ba sila? So yun yung mga susunod na topic na dapat nating malaman pagkatapos ng panalo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba. Tapos ng labanan ay nagtapos sa tagumpay ng mga Muslim. Ang mga Hudyo sa Khaybar ay nahulog sa kamay ng mga Muslim, at bilang bahagi ng kasunduan, pinayagan ng mga Hudyo na manatili sa kanilang mga ari-arian at magsasaka, liban doon sa mga taong umalis ng, ngunit sa ilalim ng kondisyon na magbibigay sila ng kanilang mga ani, yes, at mga Muslim na ani sa mga Muslim bilang bahagi ng isang kasunduan sa buwis. Ang kasunduan ay nagbigay ng seguridad sa mga Hudyo, ngunit nilimitahan ang kanilang kalayaan ng ilang aspeto ng buhay. At ito yung mga mahalagang epekto paglaganap ng Islam pagkatapos ng labanan sa Khaybar. Una, pagtatatag ng kapangyarihan sa rehiyon. Yes, nagkaroon sila ng mas malakas na kapangyarihan. Ang tagumpay sa Khaybar ay nagpatibay ng posisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim sa Arabian Peninsula. Dahil sa kanilang tagumpay, naging mas madali para sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang misyon na makipag-ugnayan sa iba't ibang tribo o mga kaharian at magpalaganap ng Islam. Nung narinig natin ng Ethiopia ay nag-Muslim na rin, yes, medyo nahihirapan ng propeta. Bakit? Imagine nyo, ang Roman Empire naggawa ng almost 200,000 na katao. Saan sila kukuha ng ibang tatapat nila? Saan kukuha ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, dahil doon sa ibang mga lugar na nag-Muslim, ay dumarami rin ang mga Muslim. Pagkakaroon ng Yaman, ang nakamtan ng mga Muslim ang maraming kayamanan mula sa Khaybar, kasama ang mga lupain, ang mga taniman ng mga palma, o mga tinatawag mga dates, mga ari-arian at mahalagang mga pagpapaunlad ng komunidad sa Madina. Dahil ito ay labas ng Madina, hudud ng Madina, pero noong unang panahon, ito yung tinatawag na part pa rin siya ng Madina, pero kung ating titignan sa mapa, labas na po siya ng Madina. So, isa yan sa mga magandang epekto, at kabilang din ito pagpapakita ng mga prinsipyo ng Islam. Sa kabila ng tagumpay ng mga Muslim, ipinakita ni Propeta Muhammad ang kabutihan kabutihang ipinagkaloob at mahinang pamamahala sa mga nanalo. So, ang propeta, nandiyan ang kanyang katangian, nandiyan ang kanyang prinsipyo. Ang labanan sa Khaybar ay isang makasaysayang naganap
na nagpatibay sa kapangyarihan ng Islam at nagbigay ng pagkakataon sa mga Muslim na lumawak pa sa ibang bahagi ng Arabian Peninsula. So marami pa tayong i-discuss dyan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sana bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng oras pa inshallah subhanahu wa ta'ala, kasi mahalaga din yung mga labanan sa Mu'tah, labanan ng Roman at saka ng mga Muslim at marami pa pong iba mga sister ng Islam. Inshallah subhanahu wa ta'ala dudugtungan pa po natin ito, ang ating kwento patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At para sa inyong kaalaman, next week na po ang ating examination o evaluation at inshallah subhanahu wa ta'ala hindi ko po papararami ng aking question. Tulad ng dati, minimum 30 question, maximum ay 40 question inshallah. At madali lang po ito kasi mamimili lang kayo. Tulad ng ginawa natin, Google Form, I will send sa inyo mga admin at inshallah subhanahu wa ta'ala magkakaroon tayo ng pagsusulit mula sa una hanggang sa paksa natin ngayon. At yung mga hindi ko pa na-send, isa-send ko po sa inyo siguro yung week 19 and 20, hindi ko pa po nasasend sa inyo. Basta yun lamang yun, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang kukunin lang natin yung mga punto, yung malalaking bahagi na napag-aralan natin, tulad ng sino ang mga muhajirin, sino ang mga ansar, ano ang hijra, yung mga ganyan, at iba pa, ano yung mga labanan ng nangyari, inshallah subhanahu wa ta'ala. So hindi ko na po ito pahabain mga sisters in Islam, at maraming salamat po sa inyo at saka sa inyo mga admin, dahil humingi na naman ako ng time sa inyo ngayong Friday. Dapat sana ay Saturday, pero flight ko po kasi bukas. Flight ko bukas papunta ng Saudi Arabia, pabalik dyan. So hiningi ko po para hindi po tayo magkaroon ng absent, ay humingi po ako ng sa inyong mga admin na sana ay pagbigyan na ko ngayong Friday. Maraming salamat po at basahin niyo po ang ating mga paksa para po sa inyong pagsusulit o evaluation o exam. Muli sa mga admin, syukran po sa inyong lahat. Sa mga sisters na hindi nag-absent, nandyan palagi, syukran po sa inyong lahat. At sa mga absent naman po, pwede niyong panuorin ang ating lecture sa YouTube na ina-upload ng ating mga sisters. Hanggang sa muli, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po, brother. Yes, mga sisters. Salamat po muli sa inyo, mga sisters, sa inyong hindi pag-absent at pagpapatuloy sa pag-aaral. Maraming salamat po. Sisters, kung meron po kayong kalinawan na gusto matanong kay Brother Farhan, Ustad Farhan, ngayon na po yung pagkakataon ninyo. So, you can open the microphone niyo po kung meron po kayong Brother Farhan, meron pong tanong dito, date po ng exam, kasasabi lang ninyo. Saturday po, next week, no? Yes po. February 8, yun pong sinend sa akin, February 8, Saturday. Yan po ang ating exam, inshallah. At session ko po, yung time po, hintayin lang natin yung mga admin natin. Tapos, siguro same time. And then, session ko yung Google Form. Madali lang yun. Ang nais ko lang sabihin sa inyo, huwag sana maulit yung last year na maraming hindi niya nasagutan kasi hindi naman siya mamimili lang po tayo ABCD ganun. Halimbawa, sino si Ja'far ibn Abi Talib, ganito, mamimili tayo doon. At dapat bago nyo i-pass yung exam, dapat mabasa nyo po muli lahat para at least sigurado po kayo. Okay? Unang Muslim nakatira sa Abyssinia. Oh, di ba? Nasagot ko nga eh. Mashallah. Syukran po sa inyo, syukran. So, yun lamang po siguro mga sisters at maraming salamat po. Sister, lahat po kayo sa mga admin, syukran po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po.